Hello mga kaibigan! Welcome dito sa loob ng kwarto for today's video. Baka kainin nyo ng aso mga kaibigan. Baka kainin ng aso yung ano ko, ulam ko dito sa labas. Magkain tayo ngayon. Kasi nilabas ko na itong ulam ko mga kaibigan. In this lunch. So magkain tayo ng favorite ni Ate Maninay na janitor. Ito yung ulam ko for today's video. So, shout out na lang kay Ate Maninay, kain tayo ng janitor. Meron na akong sausawan, suka. At saka, mayroong kunting sili. So, ngayon, ito na yung ating janitor, oh. Napakasarap niya. Kasi, binaga talaga siya mga kaibigan, oh. Sarap nito mga kaibigan, sobrang taba. Ate Maninay, shout out sa kumakain ng janitor fish. Ayan, mayroon pa. Binigay lang to sa amin mga kaibigan. Thank you Ricky sa pagbigay ng janitor. At saka mayroon pang sinabaw na isda. Binigyan niya kami kasi nakahuli siya mga kaibigan doon sa lake. Mayroon tayong bagong kanin na sinaing. Si Aileen po nagsaing nito. Tinuturuan ko lang siya anuhan niya, babanlawan niya yung hugasan niya yung bigas, and then ako yung kung hanggang saan lang yung tubig na ilalagay. So magkuha muna ako ng plato. Wala akong plato. Ayan, mayroon na tayong plato. Ay wala na naman wala naman kutsa. Ay mayroon pala. Tapos kuha tayo ng isang puyo-puyo. Lagay natin. Higupin ng sabaw. Sarap. Kuha tayo ng kanin. Kain tayo. Lunch. Dodong dyan nyo. Kumain na kanina. Kain tayo. Yay. Mukbang time. Harap ng puyo mga kaibigan. Kailangan lang natin mag-ingat, baka tayo ba? Mabukog tayo ba? Makakain tayo ng tinit nitong puyo kasi ito yung napakadelikado na ulam dito sa Agusan Mars, yung puyo-puyo. Matinit pero masarap. Janitor dayon. Sarap talaga si Dodong Junjun ninyo mga kaibigan magluto ng janitor. Kasi hindi niya bubuuhin. Anuhon niya talaga ba? Ginaganyan niya pagluto. Daan naman. Hi. Kain tayo. Sa ating bangko. Kanina sana mga kaibigan, masarap to yung yung mainit pa, masarap to kainin. Ako labal ka pa. Saan ang ato ng tao pa ka? Ay, mauno. Wala na sila nikin. Mapapadaming kain ko talaga. Masarap kasi itong janitor kapag sarap yung ginamit mga kaibigan. Kasi Pastor Jerome.
Kain kami dalawa ni Eileen. Ang init ng kanin. Ay. Joke na kayo mga. King, inano na yan. Tingnan niyo si King yung janitor. Sige mo lang ba't kung ano. Mukbang time. Ate din. Ulam namin. Sa Agusan Mars. Janitor fish. Pasensya na po sa hindi kumakain. Sorry po. Dami! Huwag nyo na lang po panoorin. So yan mga kaibigan, kakagising lang namin, natulog kami ngayong hapon na ito. So alam nyo yung weather namin dito ngayon mga kaibigan, napakainit. Yan, naglinis ako kanina dito sa bahay, chinens ko yung cortina. Ayan yung nilagyan ko na dyan mga kaibigan ng ganyan para hindi makita yung nasa loob. Kasi hindi pa nga natin nalagyan. And then dito, ginanyan ko na lang muna. Nagtupi na ako dyan. Na ayos ko na pagtupi. Hanggang dyan. Oh. Hanggang dyan yung pagkaano natin. Pagkatupi. And arrangement na naman dyan. Oh. Tapos alam nyo, sobrang init mga kaibigan. 2 fan yung ginamit namin. Oh. Ayan. Saka dito kay Arlene ito. Oh, nilagyan ko ng cortina para hindi kami makita kaagad dito sa loob. So, grabe simula kanina yung under ng 2 fan na ito. Saan gising na sila Eileen at saka si King. So masaya ako mga kaibigan kasi pangalawang day na sila na palagi sila natulog, and then nag-change na din ako ng bagong beddings. Pauli change siya mga kaibigan, pero same lang pa rin yung bedsheet. Yan, itong fellow nag-change na din ako. Linis-linis talaga dito sa bahay. Ayun na, patya kay kang Arlene na. Kaning itong ang patya. Pinatay na ni Eileen yung isa. Kailangan ko muna patulogin ulit si Arlene kasi meron akong gagawin. Pakuha ko kay Eileen yung cortina doon kay Sir Lalay kasi ilalagay ko ulit doon sa church. Ako yung maglalagay, and then maglagay ako ng halaman doon, kaya kailangan ko pa siyang i-transfer sa mga kaibigan kasi nabasag, nalaglag pala yung malakas ang hangin. Kaya ayun, nabasag yung binigay ni Auntie Inday sa akin na halaman with base. Ayun, nabagsak. Si Sister Lalay po ang naglaba ng cortina kasi madumi na yon and wala siyang baby, kaya siya yung naglaba. So, mga puti pa naman yun mga kaibigan. So, ilang cortina na lang yung malagay natin sa sa window, kasi yung sa front hindi dapat natin nalagyan kasi naka double walling na po. So doon sa sa window kasi doon maarawan yung mga rongsinga, kaya lalagyan natin. Pakita ko na lang sa inyo kapag maglagay na tayo doon mga kaibigan. So ayan, nakalinis na tayo dito sa stove, pero na siya mga kaibigan, mayroong kalawang na, so kailangan ko na naman tong paglaanan ng budget itong stove. So ayan na, grabe na siya kakalawang mga kaibigan. Pero dito malinis pa rin, hindi siya kinalawang dito. Yung nilinis ko nito is alcohol siya mga kaibigan. Pinunasan ko ng alcohol. Makintab na siya. Tapos dito mayroon pa akong kailangan i-arrange. Yan, mayroon pang kailangan hugasan. Mayroon pang kailangan ayusin kasi na siya, na bugto siya ba? Natanggal. So sana mapanday na talaga ito ni Uncle Tan. Malagyan na niya ng sara itong mga cabinet ko mga kaibigan para hindi maganda na tingnan mga kaibigan in this update ko. Nakakalungkot talaga dito mga kaibigan, grabe, yung bang nakakabingi mga kaibigan yung kakrisis. Ayun bang sobrang tahimik dito mga kaibigan dahil napakahirap in this latest update mga kaibigan. Napakahirap simula nung lumindol, naapektuhan po yung pangingisda dito sa amin, and walang makuha na isda mga kaibigan. Grabe, kawawa yung tulad namin mga kaibigan, naranasan namin yung gutom kasi nga kahit anong stock mo talaga dito sa bahay, naubusan ka talaga. Ayan, meron namang mga kamote, kabalanghoy, walang laman, wala nang laman yan mga kaibigan kasi kinakain na ng mga baboy dito. So ayan, meron natanggal din mga kaibigan dahil sa lakas ng hangin yung kurtina.
Ayan. Dito marami kaming stock na tubig. Ang ganda na sana mga kaibigan ng banding namin. Nag-talk kami, tawanan kami dito. Ayan, wala nang damit itong Katrin namin dahil nag-transfer na kami doon. So good evening mga kaibigan. So, ito pala yung karugtong ng vlog ko nung lumindol. Kasi naano yung phone ko, nalubat. Kaya hindi na naman ako makatulog, natruma na naman ako. Ang ng dibdib ko mga kaibigan sumisikip sa kaba and hindi ako makatulog. Tapos ngayon, nag-usap-usap kami mga kaibigan ng Diyos. Nag-usap-usap kami na kailangan na namin ito gawin mga kaibigan. Nagplan na naman kami na simula nung hindi pa ito natapos mga kaibigan, binigyan na kami ng sign na hindi pa nga siya tapos. Pinakita ni God kung saan banda, level yung water mga kaibigan kapag bumabaha dito sa Agusan River na nakaganito kami. So hindi talaga pala maganda mga kaibigan na ginanito namin itong bahay. Pero din mga kaibigan, hindi din kami makagawa nitong ganito kalaki kung hindi namin ginanito din mga kaibigan. Kasi kung ganito kalaki mga kaibigan, yung gagawin mo tapos floater, hindi ko talaga pwede kasi marami kang magagamit na bamboo. Kaya mahirap yun mga kaibigan na malaki ang bahay mo tapos nakalutang. So dapat kasi dito sa amin mga kaibigan, kapag floater, tamang-tama lang yung bigat ng bahay, tama lang yung lawa. So dahil nga mga kaibigan, nangarap tayo na magkaganito kami ng bahay, so binigay-dinigan sa amin. So napag-isipan namin ngayon na gabi na ito na magdesisyon kami na magawa kami ng ulit mga kaibigan ng bahay. Magawa kami ulit ng bahay na maliit lang. Yun yung plan namin na kapag in case mga kaibigan na hindi natin malalaman kung ano yung mga pangyayari pa. Ito nga ngayon mga kaibigan sa lindol. Grabe na yung kaba namin kasi yung lindol mga kaibigan, makatakbo tayo kung saan, safe tayo, makatakbo tayo kung saan tayo, makahanap pa tayo ng maligtas tayo mga kaibigan. Pero sa tubig, hindi ka po talaga makaligtas, lalong-lalo na kapag lumalaki siya, tapos dito ka lang. Tapos lalong-lalo na mga kaibigan na malayo ang rescuer. And then, siguro kung pupunta din kami doon kay mama, siguro mga kaibigan, hindi natin malaman kung maabot yung second floor. So, yun, yung gagawin namin is, maglalaan naman tayo ng budget para sa pabahay na naman mga kaibigan. So, magawa kami ng floater ulit na bahay. Yung maliit lang mga kaibigan na pang-anuhan lang namin, pang-transferan in case na maabot itong bahay na ito. Sigan lang ang nakakaalam mga kaibigan. And then, sana pagpatuloy niyo po ang panonood sa amin dito sa Agusan Mars. Support niyo po ako mga kaibigan. Salamat po sa pagbigay niyo ng time sa akin, sa inyong panonood. Kahit hindi masyado maganda itong ganap ko o hindi man maganda yung pagka-vlog ko, nanonood pa rin kayo. Maraming salamat. Malaking tulong na po yun dahil sa panonood lang ninyo. Salamat po, nakasahod ako dahil sa inyong panonood, sa inyong suporta. Maraming salamat kung saan naman ito naabot itong vlog ko. God bless po sa lahat ng nanonood, sa aming pamilya. So, thank you sa tulong ninyo mga kaibigan. So ngayon, ang gabi na ito, bumalik na ang ilaw. Nagka-ilaw ulit mga kaibigan. Sobrang saya ng mga bata. So yung phone ko na naman, madali na siya malubat kasi matagal din siya matagal na siya mag-charge. So bigyan ko ng panahon niya mga kaibigan. Magpunta kami doon sa San Franz na ipaayos ko yung phone ko na hindi na po siya mag-charge ng mabuti, and yung kay King ipaayos ko. So buti bumalik na ang kuryente, meron na kaming fan. Hindi na mainitan yung mga bata. Paypay ako ng paypay kay Arlene mga kaibigan. So tulog na po ako yung medyo mahina na mga kaibigan, pero yung malakas talaga, hindi ko talaga naisip na magkuha ako ng video. Baka sabihin yung mga kaibigan na lumindol na nga, nagbibideo po ako, pero yung na mga kaibigan, yung mahina na siya bago po ako nagsasabi ko ano yung ganap namin. So ayun, through sa story namin dito mga kaibigan, malalaman nyo talaga na talaga ng lindol, napakahirap na sitwasyon kasi lalong-lalo na nandyan kayo lahat sa loob. Yung paglabas ninyo mga kaibigan na hindi na kayo makalabas dahil naka-intact na kayo dyan sa door. Kaya inano na lang sino, ikaw ang una, tapos mayroon na naman. So hindi kayo makalabas kung sino na yung nauna. So sobrang niting kanina mga kaibigan. So sobrang lakas ng niya na siya yung makauna na na yung phone, nalaglag kasi nabanggaan niya yung kamay ko na hinawakan ko yung phone, nalaglag ko yung phone. Kasi nabangga ako ni King, si Eileen, si Rodon Junjun, siya yung nagkuha na naman kay Bibi Arlene. So tawang-tawa na naman si Bibi Arlene, yung mga kaibigan, tumatawa na naman kasi siguro sabi na naman siguro niya sa na naman kaya ang nangyari, bakit na naman nilabas na naman ako, tinakbo ganun, gising siya, pero yun, tumatawa siya mga kaibigan. So nawawala yung namin kaba. So nakita namin na ganyan siya, yung mga bata nanginginig pa rin. So ayun po yung ganap namin in this evening. So ayan na yung namin, higaan namin mga kaibigan.
Si Aileen, oh, ang posisyon si gising pa, hindi siya makatulog. Dahil na trauma pa daw siya, mga kaibigan. So, ganyan na kami dito sa Lapag. True life namin dito, mga kaibigan. Ayan, yung fan ni Ate Manina, hindi pa namin yan naabalik, mga kaibigan. Yung fan niya, ay yung stand fan. Gamit kami ng extension. Ayan, kanina, mga kaibigan, si Aileen, na tiningnan ko siya kasi tagal ko din siya na anuhan. Hindi pa naka yung tap yung kamay niya dyan sa lock na yan. Sinasabi niya na hindi na daw ma-open kasi daw yung kamay niya daw yung bang madulas. Madulas kasi ito, mga kaibigan, na mahirap ito na lock. Ito, madulas talaga siya, mga kaibigan, kapag ang kamay mo. Kaya nahirapan siya kanina pagbukas. So yan, mga kaibigan, dahil hindi tayo makatulog, magtupi na lang muna tayo. Hindi ako makatulog. Tupiin ko muna ito kasi bukas, mga kaibigan, Sunday. Sunday bukas, Sabado ngayon. Niyanig na naman kami Sabado. Bukas simba tayo. Diyos ko, Lord, mga kaibigan. Kasi kanina tumunog yung aso. Tahol na tahol ang aso kanina pag linggo. Lord, sana huwag mo ako palagalitin mo. Sila suy-suy ang tilo kasi mga kaibigan, sinbreak. Tamang-tama makauwi si suy-suy dito sa amin. Naka-attend sila ng birthday ni Aileen. Sila lagi si ate pang 10-year-old. 10 na si Aileen. Diyos ko, mga kaibigan, pati yung mga tunog ng daga parang kamalan na natin na. Kasi, mga kaibigan, yung lindol, hindi pa siya ganun. Maraming tunog ba sa yung bahay mo. Tumutunog yung bahay mo tapos ganun siya, mga kaibigan. Kaya itong bahay, mga kaibigan, minsan napapagalitan ko si Ron Johnson kasi ang lakas maglakad. Tapos itong bahay namin, parang kahit walang lindol, lumilindol. Kasi nga malakas yung may simula na palagi na naglinog. Nag-earthquake. Malakas na magyanig itong bahay. Pero kadali sa oras, Dali ako, Kasi wala siya nagbagting gain na. Wala, mga kaibigan. Ang bilis ng oras. Hindi ba lagi? Ang bilis ng oras, mga kaibigan. Parang ang bago pa lang nag-alas 9, tapos na yung alas 10 na. Hala, grabe ang bilis ng oras. Ako, mga kaibigan? Alas 10 na. Hindi na pagdanaw na to, 8:30 man to, paglinog yata. Or 9, hindi ko na namalayan. Sabi ni King, mga kaibigan, maya na tayo maya na tayo yung matulog alas 9, alas 10. Ha? Sabi ni King, mga kaibigan, mamaya na tayo matulog alas 10. Akala yung dun. Baka daw kasi mayroong pang lindol, sabi niya. Hindi talaga mapipigil, na kapag mayroong mga pangyayari, lalong-lalo na tayo na mayroong phone, na kapag mayroong kang tayo, makakuha ka talaga ng video, mga kaibigan. Kahit ano ng trahedya. Kasi malaking tulong din yun, mayroon kang makukuha na video. Para yung iba, awareness sila, mga kaibigan. Kasi yung iba, nandiyan na lang sa Facebook, nanonood yung iba, para din makakuha sila ng, mga kaibigan, yung, doon sila nagkukuha ng lakas ng loob, doon na lang sila nagkuha, mga kaibigan, na natin yung boses Aileen Gising. Doon na lang sila makakita, mga kaibigan, ay, ganun pala ang nangyari. Ay, ganyan pala ang mangyayari. So, dahil sa video na yun, na makukuha ng iba't ibang tao, nakikita natin yung mga, nila, mga pangyayari, and dahil doon, makita natin na kailangan nila ng tulong, ganun, mga kaibigan. So, malaking tulong din yung pagbibidyo, mga kaibigan, talaga. So, ito doon, mga kaibigan. Parang mayroong papatak na parang ganyan. Ay, nilo pa talaga ako. Bukas ko na ito ilalagay doon sa mga lagayan. Dito ko na lang muna. So, parang dinalaw na ako ng antok, mga kaibigan. Pangkalipas oras lang to. Maliit lang naman itong tinupi. So, tulog na tayo. Good night. Ano yun?
Hello mga kaibigan! Maaga tayo nagising today kasi Sunday ngayon. Kaya trabaho tayo, kain tayo ng kanin. Napakaganda ng weather mga kaibigan in the Sunday. Tulog na ang mga bata, tulog pa rin ang mga bata kasi sa gabi, alas 9 na sila nakatulog. And ako, kahit anong tikit ng mata ko kagabi mga kaibigan, hindi talaga ako makatulog mga alas 11 na yata mga kaibigan. So, kung makatulog. Ay nako. Nakakatulog na talaga.